Yun guys, so good day or good morning, good evening or good afternoon to you guys kung anong oras nyo man pinapanood to. So may bago tayong lesson. So para ito sa mga students ko or section na dapat may meeting tayo kasi may holiday ngayon. So today, April 1. So ayan, so ito po yung magiging topic natin. So by the way guys, siya ay tinatawag na K-map or ayan, Karnaugh map. So paano kaya ginagamit yan? So, balik tayo dito sa Photoshop. Okay, so, sorry, Photoshop na lang ginamit ko. Nailang kasi ako dun sa Paint. So punta tayo dito. So ano po ba itsura ni K-map? Kung napansin nyo kanina, ang itsura ni K-map is ganito. Okay, nasa yung isa. Wala yung isa. Ayan. Nandito pala isa. Nakasama dun sa isang layer. Okay. So ayan. Walay ko lang. Walay lang natin. Lagyan natin dito. Ayan. Ayan. So ito yung tinatawag natin na K-map. Okay. So meron tayong dalawa. So lagyan lang ako ng layer. Drawing layer. Okay. And isa layer. Okay. So balik tayo dito. So ito yung dalawang K-map na ginagamit natin. Okay. So una dyan is ito. So ito ay for 3-bit binary inputs. Okay. So ito ay ginagamit for 3 bits. And then for 4 bits naman, 4 bits. So ito naman po yung ginagamit natin. Okay. So for 3 bit, di ba, napapansin nyo sa ating truth table, meron tayong A, B, C. So 3-bit binary. So meron tayong tatlong switches. Then kung papansinin yung K-map, meron tayong tatlong letters dito. A, B, and then C. Okay? And then proceed tayo dito sa kabila naman. So sa 4 bits, meron tayong 4 na variable. A, B, C, and then D. Okay? At kung papansinin nyo, 4 yung kanyang variable. Okay? So unahin muna natin si 3-bit. Okay? Kung tataka 3-bit. And then kung papansin nyo sa 3-bit, meron tayong tatlong letters or variable. And then kung papansin nyo sa ating K-map, ito na tawag natin na K-map. Okay? So yan siya. And then papansin nyo, meron tayong parang table. Okay? Then kung papansin nyo, sa table, even sa Excel, meron tayong table. Okay? Sabihin natin Excel to. And then sa Excel, meron tayong columns and rows as well. Okay? Yan, for example, ganyan. And then sa Excel, iba yung column names niya or column headers. Okay? So, ganito yung itsura. A, B, C, D, 1, 2, 3. Okay, so ganun yung itsura niya. And for example, siguro naman lahat marunong mag-Excel. Pag nag-Excel kayo, kunyari kung gusto nyo tawagin tong cell na to, yan. So yung cell na yan, kung tatawagin nyo sa Excel, paano nyo siya tatawagin? So una, kukuhanin nyo yung column name or column header. Okay, so nakalagay dyan C. And then yung cell natin ay isang row nakapalaman or saan siya dito sa numbers natin. So dito tayo sa number 2. Okay, to access this cell, so pag ginagamit nyo sa mga formula, nilalagay nyo yung kanyang column name and then yung kanyang row number. Okay, so yan ay C2. So for example, ito naman ay tatawagin natin yan A1, A2, and then A3. Okay? And then dito, sample yan ay B1. So ganun lang po siya kadali.
Okay? Ngayon, punta tayo sa ating maiwagang K-map. Okay? So, sa K-map natin, kung papansin niyo, meron din siyang column names. And then, meron siyang row number. Okay. So, dito sa ating column names, kung papansin niyo, meron tayong dalawang variable. So, una dyan ay 00, 01, 11, and then 10. While dito naman sa rows natin ay 0 and then 1. So, bakit kaya? Okay? So, pwede tayo una mag-base dito sa ating variable. So, sa column, meron tayong A at B. Okay? A, B. So, kung papansin nyo, corresponding yung ating variable numbers into our bits. Okay? So, ito ay binary. And then, kung i-convert nyo yung 0, 00 sa decimal, ito ay 0, ito ay 1, ito ay 3, ito ay 2. So, bakit kaya, sir, may ganyan? Bakit nauna si number 3 kay number 2? Di ba sila ay dapat in order? So, mamaya malalaman natin kung bakit. Okay? So, balik naman tayo dito sa C. Sa C natin, syempre, isang variable, isang bit. Okay? Or isang number lamang. Okay? So, syempre, dynamic siya. Pwede siyang maging 0, pwede siyang maging 1. While yung AB natin, possible na combination of numbers is 0 up to hanggang 3. Okay? Yan. And then, kung itutulad natin to sa Excel, to access yung tawag dito, yung ating cell number. Okay? So, kung magbabase tayo dito sa ating 3-bit truth table, yan kung nakikita nyo. Okay? So, meron tayo dyang, hinapit natin unti. Yan. So, dito, ikabit na natin. Yan. Okay? So, kung papansinin nyo, sa ating truth table is, ito ay gagamitin din natin para mag-plot naman ng values dito sa K-map. So, balikan muna natin yung last na naging activity natin. So, kung natatandaan ko, it's either even or add number ang ginawa natin sa inyo. Okay? So, piliin na lang natin si add. So, sino ba yung mga add numbers dito? Okay, si 0 ay hindi siya add. Okay, even yan. Nalagyan natin 0. Si 1 kaya ay add. Ito ay add. Number 2 ay hindi. Number 3 is add. 4 hindi. Number 5 is add. 6 ay hindi. 7 ay add. Okay? So, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4. 4 na 1 and 4 na 1 din sa 0. Okay? And then, kung natatandaan ko pa, ang ating Boolean expression na na-generate dyan is not A, not B, and then C plus. Okay? Not A, B, C plus. Okay? A, not B, not C, plus wait lang, sino pa? Ay, di pala siya not C. Alin natin yan. Plus number 7. So, A, B, C. So, kung ipa-plot natin yan, ito ay 0, 0, 1. Ito ay 0, 1, 1. Ito naman ay 0, 1, 0. Ay, baligtad. Okay. Ito ay 1. Ito ay 1, 0, 1. Ito ay 1, 1, 1. Okay? So, yan. 1, 3, 5, and then 7. So, yan yung mga add numbers natin dito. Okay? Yan. Okay. So, kung meron na tayo sa truth table niyan, nakuha na natin ano yung mga desired
sa output natin na ilaw si bulb or magtuturo yung ating output. So yan yung pagbabasihan natin, and then si truth table is ipa-plot natin dito kay Kmap. So meron tayong mga steps. So step 1 is plot the output from truth table into our Kmap. Okay? So, yun yung first step. Yun yung number 1 step. Okay? So, paano ba tayo magpa-plot dyan? Okay, so unahin muna natin yung mga cell values natin. Okay? So, unang cell natin dito, ito kung napapansin nyo kung nasan yung cursor. Okay? Zoom in natin. Yan. Kung nasan yung cursor natin, so ito ay lalagyan natin ng decimal value. So, i-navigate muna natin nasan yung corresponding decimal value dito sa ating mga cells. So, una dito is sa per cell natin, ito ay 0. Okay? Well, ito ay 1. Ito ay 2. Ito ay 3. Okay? 3. Ito ay 4. Ito ay 5. Ito ay 6. And then ito ay 7. So, bakit kaya, sir? So, example natin si number 5. Si number 5 natin, okay? Si number 5 ay, bakit kaya yan yung cell niya? So, kung i-reference natin yung ating column name, okay, which is sa AB natin, sa column, ito yung column, okay, and then sa C natin yung row, ay, anong row tayo? 0 ba tayo or 1? Sa row natin ay 1 tayo, okay? So, si C natin ay tinatawag natin na row, while sa AB ay column. So, nung column tayo, under tayo ni 1, 0. So, pwede nyong hatiin yan. Okay, so, column, and then row. So, tama po ba? 10. Okay, and then 1. So, dito tayo sa column na to, and then dito tayo sa row na to. And saan tayo magtatagpo? Dito. Okay? So, ano mangyayari? So, tingnan natin to, anong binary to. So, ito ay equivalent to 5. Okay? So, ganun nyo po siya ipa-plot. So, for example, ito sa 4 naman natin, ang column name niya ay 1, 0. And then, ang kanyang row ay 0. So, ito ay 1, 0, 0. Convert nyo sa decimal, ito ay 4. Okay? So, ganun lang po siya. So, burahin natin yan. Okay. Yan. Yan. Okay. So, kung meron na tayong mga cell numbers, so madali na mag-navigate, di ba? So, zoom out tayo. I-plot natin itong mga to. Okay? Yan. Yung nasa output natin. So, unahin natin si 0. So, under ni 0, nasan si 0 dito? Ito. Okay? So, si 0 natin, ano yung value niya? 0. Okay? And then, si 1 natin, ano yung value niya? Ito ay 1. Si number 2, nasan si number 2 dito? Ito siya. Okay? So, anong value niya? 0. Si 3 natin ay 1. Si 4 ay 0. Si 5 ay 1. Si 6 ay 0. And then, si 7 natin ay 1. Okay? Yan. So, ilipat ko lang itong mga contents natin. Hindi yata siya masiselect. Tanggalin na nga natin to. Yan. Then, ito ay ilipat natin. Nakalagay ako. Uy. Hindi ko
lumilipad. Wait lang. Yan. Okay. Okay, so ito yung ating tawag dito, expression kanina. Okay? So kung titingnan nyo sa ating table, so ito ay, ang function niya ay for getting hindi pala getting. So mag-output tayo ng true kapag na-encounter natin yung mga number na add as input sa ating mga switches. Okay? So ganyan yung gagawin natin na or gagamitin na expression, and then kung yan ay gagawin nyo sa ating logic schematics. So sa logic schematics, di ba? Yun yung jellyfish natin. Okay, so A, B, C. Okay, so ganyan siya. Then, just for example, kung yan yung gagawin nyo, let's say yan, kunyari guitar string. Yan lang. Ayusin natin. Yan. Yan. Then, yan. For example, yan. Okay. So, yan. So, kung gagawin natin yan, ito, meron tayong ilang AND gate. So, meron tayong, I think, 4. Okay? 4 na AND gate. And then, medyo matagal to gawin. Okay? Tapos isang OR, hindi pa kasama yung ating NOT gate. Yan. And then, maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na meron tayong shortcut dito or mas shorter version ng ating tawag dito, ng ating Boolean expression. Okay, so ano yung shorter version niya? So ito po siya. So kung gagawin ko yung schematics nun, so ganito po siya. Okay. Yan. Yan. And then okay. So ito yung shorter version ng ating ginagawang add expression or Boolean function. Okay? So, kung itetest natin yan, so sino ba yung mga add? Kung titingnan natin yung table, kung mag-input tayo, for example, si A ay 0, start tayo from 0. Okay? So, kapag 0 si C, iilaw ba yung ilaw? So, ito po ay hindi siya iilaw. Okay? And then, kung re-reference natin yung table, tama tayo. And then, kung papalitan ko naman ito ng value, puproceed tayo sa 1, 001. Okay? So, 001 natin, kapag 1 si C, ibig sabihin na ito ay true, ito ay iilaw. Okay? And then, kung re-reference yung table, tama. Okay? And then, kung i-check nyo lahat yan, ganun po siya. Okay? So, eto, tama tong expression na to. And then, kung isusulat natin siya sa Boolean expression or function, ang kanyang Boolean expression lamang ay C. Okay, so ganyan lang po siya kadali. And ito ay na-achieve gamit si K-map. Okay, so si K-map yung nakapag-achieve nito. Basically, ang ginagawa ng K-map is for minimizing Boolean expressions. Okay, yan. So ayun yung trabaho niya. Basically, paikliin yung ganitong mga expression, turning it to shorter version. Okay, so bakit yan natin yung ginagawa? Ginagawa po yan para ma-minimize yung ating gagamitin na component sa ating mga electronic devices or sa mga microcomputers. Yan. So, mas maliit yung form factor, syempre, mas mabilis, mas mura yung gagamitin na cost. Okay? Yung manufacturing cost, mura. Okay? Compared dun sa madami. Syempre, isipin nyo to, gano'n yung katagal gagawin to sa
logic schematics or sa ating circuit maker. Sobrang tagal. Okay? So, ilang connection yan? Napakadami. Okay? So, unlike ito, sa sinyo lang pala i-connect, mas madali. Okay? So, mas napadali yung buhay natin. Okay. So, dito sa K-map, so sabi ko sa inyo, meron tayong tinatawag na rulings. Okay? So, una ay saan pa nakalagay ito? So, step 1 natin, saan siya nakalagay? Saan ito nakalagay? Wait lang. Yan, yun na nga. So, step 2, sugatan lang natin dito. Ito eh. Dito siya eh. Ito. Yan. Okay. So, si step 2. So, sulat natin si step 2. So, step 2 natin. Step 2 is after natin ma-plot yung K-map, so ito na siya, tapos na siya. So, ang kailangan natin gawin is maghanap tayo ng pairs of ones. Okay? So, basically, maghahanap tayo ng pares ng mga 1 natin. Si 0 is i-ignore niya yan. So, ano po ba yung indication, sir, na tawag dito, na pwede tayong mag-pair sa mga, or pwede tayong mag-pair ng 1. So, pwede po tayo mag-pair ng 1 kapag titignan nyo yung table natin or yung K-map. Yung isang 1 natin na to, titignan nyo kung may katabi ba siya sa kanan or may katabi siya dito sa kaliwa, sa baba, or sa taas. Okay? So, yan. So, in our example, merong mga magkakatabing 1. So, 4 yan. So, sa pairing po natin, meron tayong meron tayong sinusunod na pairing numbers. So, una, 1, 2, 4, and then 8. So, dito po, pwede nyong sundin to. Si 1 is, ito yung tinatawag natin na solo. So, sir, kala ko ba pairing? Bakit, sir, may solo? So, sa solo po, kapag yung isang 1 nyo, for example, dito tayo sa 4-bit K-map. Yan. And then, kung papansinin nyo, meron tayo isang 1 dyan. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Kasi yan ay mga 0. Yan. Kung papansinin nyo, yung isang 1 natin dito, wala siyang katabi sa kanan, wala siyang katabi sa kaliwa, taas, and then dito sa baba. So, anong gagawin natin? So, wala tayong magagawa. Hindi tayo makakanap ng pares niya. Sir, di ba meron ka siyang katabi dito sa may baba? Kaso nga lang diagonal. Hindi po kayo pwede mag-pair dito ng diagonal. Hindi po yan bingo. Walang bingo dun, ha? Hindi nyo pwedeng gawin yan. Okay? So, try natin yan. So, si solo, ginagamit natin kapag wala talaga tayong choice na mapaparisan yung isang 1 natin. Okay. So, next naman po, meron tayong 2 pair. Okay? So, ito yung ginagamit natin kapag, ito, for example, yung dalawang 1 na to ay magkatabi. So, pwede po yan. And then, next natin, si 4. So, sa example natin dito, sa ating K-map, pwede kaya tayo mag-pair ng 4. So, yan. Pwede po tayo mag-pair. So, meron tayong 4 na magkakatabi na 1. So, sir, paano po ba i-indicate yung pairing? So, ganito po yung gagawin nyo. Nalagyan nyo siya ng yung blue na lang. Lagyan nyo siya ng square. Okay? Ngayon, sir, paano naman po yung pag-solo? Pag-solo, pwede nyo lagyan ng ganyan. Bilog lang. Okay? Lagyan nyo siya ng bilog. Siyempre, wala naman kayong paparisan. So, hindi pwedeng mag-extend tayo. So, bilog yung lagay nyo para indication na siya ay nag-solo lamang. Okay. So, next natin dito. So, after natin mag-pair, meron na tayong pares. So, sa step 3 natin. So, step 3. Ang kailangan natin gawin is maghanap ng consistent values. So, ito yung medyo matatagalan kayo, pero madali lang siya. Okay?
So sa paghanap po ng consistent values, ang kailangan natin gawin is sa table natin. Okay. So yan. Gamitin natin tong space dito. Saan ito na drawing? Yan. Yan. Okay. So sa paghanap ng consistent values, okay, so ganito lang po siya. Okay, so pwede kayo maglagay dyan para hindi kayo malito. Maglagay kayo ng A, B, C. Okay, so pwede nyo pang hatiin to since ito ay column, ito naman ay row. So ang gagawin natin, kukuhanin natin yung mga parang address nitong apat na 1 natin, yung mga pinagpares-pares nyo. So unang 1 natin, nasa ang column siya, nasa column 0. Okay, 0, 0. And then ang kanyang row is nasaan? Nasa 1. Okay, next naman natin, nasa ang column siya, so 0, 1. So ito siya. And then ang kanyang row ay 1. And next natin, yung pangatlo, nasa 1, 1. And then 1. And then yung pang-apat ay nasaan? Nasa 1, 0 na column. Ito siya. And then ano yung row natin? Nasa 1 pa rin tayo. Okay? So kung kompleto na yan, papansin nyo, meron na tayong ilan? 1, 2, 3, 4. Ilan yung 1 natin? 1, 2, 3, 4. Okay. So tapos na tayo dyan. So proceed naman tayo. Ito na yung consistent values. Okay, so anong gagawin natin? Sir, paano po makikita kung consistent yung values or yung isang variable? So kung papansin niyo, may letters pa rin tayo dito. Ito yung pinaka-importante. Tatandaan nyo yung letters natin. So from this on, pwede nyo ganyan hatiin. By column tayo. Okay, check nyo by column. So for example, si letter A, ang kanyang unang value ay 0. Yan. And then naging 0 ulit. And then naging 1. So from this point, so kung masasabi ba natin na unang value niya ay 0, pangalawang value niya ay 0, so dito ay consistent pa siya. Pangatlong value niya naman ay 1, so dito po ay hindi na siya consistent. So ano pong gagawin natin dyan? Si A po ay ika-cancel out natin. Okay, so hindi na siya kasali. Si letter B kaya, so una ay 0 and then naging 1, so dito pa lang hindi na siya consistent, so ito ay cancel din. And then si C, so check natin si C. Si C natin ay 1, unang value. Pangalawang value ay 1. Pangatlong value ay 1 din. Pang-apat ay 1 din. So anong gagawin natin? So si C ba ay consistent? So this is an example of consistent variable. Okay? So sa paggagawa po ng expression natin, ganyan nyo po siya susulat. So F add yan is equals to, sino yung natira? So si A na cancel out, si B ay na cancel out, si C naman ay hindi. Okay, kasi consistent siya. So anong gagawin natin? Isusulat natin si C. Okay, and then check na natin ulit yung values niya. So ito ba ay 1 or 0? So kung napapansin nyo, consistent siya na 1. Okay, and then kapag 1 yung ating value, yan, kung lalagay nyo sa taas, yung variable natin is wala na tayong gagawin. So basically hindi natin siya lalagyan ng tinatawag natin na negation. So paano po ba tayo nagkakaroon ng negation ulit? So just in case, so let's say si C natin na in another scenario, ang consistent value niya ay 0. Yan. So ano mangyari dito? Ito ang magiging value niya ay C, while ito ay 0. So to indicate the differences ng 1 and then 0, sisi natin dito sa part na to, since siya ay 0, nalagay natin to ng negation. And then kung yun yung case, yun yung susulat nyo dito. But in reality, yung ginamit natin ngayon, ang value na natira ay C, ng value ay 1. So ito lang po ang magiging boolean expression natin or boolean function. Okay, so tapos na tayo dyan. And then kung i-check nyo yung example ko, yun po yung nakuha natin na expression. F is equals to C lamang. Yan. Okay,
And then ito din yung nasa logic schematics. Okay? So yun po yung ginagamit natin sa pagpapaikli ng Boolean expressions, si Kmap. Okay? Ayan. So another example tayo. So punta na agad tayo ng 4-bit Kmap. Ayan. So si 4-bit Kmap, paano nga ba siya? Nasaan si 4-bit? Ayan. So ito naman gamitin natin. So medyo lipat tayo. Dito tayo sa baba. Ayan. Or maybe dito sa kaliwa. So tanggalin na natin to. Tanggalin ko na to. Sabi yung mga drawing na yan. Ayan. Tanggalin na natin to. Balikan nyo na lang sa video. Ayan. So dito naman tayo sa kabila. So by the way, same steps lang din sila. Step 1, ipa-plot nyo yung output from truth table into our Kmap. Step 2, pairing. Okay? And then step 3 is consistent values. Okay, so balik tayo dito. So dito wala pa tayong defined outputs. So ang gagawin ko, since di ako makakuha sa inyo ng or di ako makakaingin sa inyong number, ang gagawin ko na lang is ayan, punta na lang tayo dito. Number generator. So para makita nyo na dynamic yung pwede natin ma-produce na sagot doon sa Kmap. So minimum 0 to 15. So since 4-bit tayo, sa 4-bit ay hanggang 0 to 15 tayo, diba? Meron tayo 16 possible values. So gusto ko mag-generate ng 5 number. So una ay 6. Okay? So nagagawin natin ay 6. Lagyan natin yan ng may wagang numero. Okay? So si 6 natin ay 1. Ay, yan, may 1 siya. Balik tayo doon. So another generation 4. Si 4 natin ay 1. Yan, so ibig sabihin napili siya. So ito 11. 11 ay 1. Sino pa? 4 ulit. 0. Okay. Ayan, ang galing na kay Google ha. Okay, number 9. Yan. So, meron tayong 5. So, I think tama na to. Okay, so proceed tayo. So, meron na tayong nakuhang input. So, una ay sino-sino yan? 0, 4, 6, and then 0, 4, 6, 9, and then 11. Okay, so 5 pala to, 5. So anong gagawin natin? So ang next step natin, since na-plot na natin yung may mga 1, yung ibang values natin ay magiging 0. Okay, automatic yan. So basically ignore natin yan. Pag na-encounter natin yan sa mga input natin, hindi dapat iilaw si LED. Okay, so balik tayo dito sa Kmap natin. So magsusulat ulit dito ng A, B, C. By the way, kasama na si D. Sa ating Kmap or 4-bit Kmap, meron tayong 4 na switches. So meron tayong 4 na variables. And then kung ilolocate natin yung ating mga cell numbers dito, so unang cell natin dyan, ito ay 0 pa din. Okay? So kung isusulat nyo yan, ano ba yung 0, 0? 0 AB 00, and then yung AB CD natin ay 00. Ito ay 0. Okay? Next naman ay 00 01. Ito yan sa baba. Yan ay 1. Okay? So ayusin lang natin. Ito ay 1. Ito ay 3. Ito ay 2. Okay? And then next, ito naman ay 0100. Ito ay 4. Ito ay 5. Ito ay 7. Okay? Yan. And then 6. Okay? And then ito naman ay 12. Ito ay 13. Ito ay 15.
then ito ay 14. So next natin, ito ay magiging 8, 9, ito ay 11, ito ay 10. So ganyan po siya. Okay, so yan yung mga cell numbers natin. So anong gagawin natin next? So na-plot na natin yung mga cell numbers. So pwede nyo naman di gawin yan kung sa ulo nyo naman. Pwede nyo naman itingnan yan. For example, eto. So sir, bakit po naging 9 yan? Bakit nga ba naging 9 yan? So unahin natin. For pwede nyo kuhanin to. So anong kanyang column number? Siya ay 10. And then ano yung kanyang row number? Ito ay 01. Okay? So 1001 is ano equivalent niya sa decimal? 9. Okay? So ganun lang po siya kadali. Wag mag-overthink. Okay? Yan. So anong gagawin natin? So since may values naman tayo dito, pwede naman kayo mag-reference dito since sinulat ko na siya dito. So unang value natin si 0. Ito yung generated natin. So lalagyan natin ng 1 syempre. Kasali siya eh. And then sino ang next? Si number 4. Ito ay 1. Next natin ay 6. Next natin ay 9. Okay? And then 11. Yan. And then other values will be 0. Or other cells will be 0. Sinaplot na natin yung mga desired outputs natin ang mag-iilaw yung LED. Pag na-encounter nyo si 000, 0 or 0100 or 0110 and then 1001 and then 1011. Okay? So balik tayo dito. So sa pairing natin, tatandaan, di ba, meron tayong tawag dito, meron tayong rules na dapat makapag-pair tayo ng tanggalin na natin to. Op. Yun. Possibly ito ay 0. Okay, 01117. Sali ba siya? Wala, 0 nga. Okay, so ang pairings natin ay 1, 2, 4, 8 lamang. Okay, medyo layo natin. Medyo pixelated pala, no? Okay, so anong gagawin natin next? So kailangan natin mag-pair. Okay, so sa pairing, di ba, pwede tayo mag-pair ng dalawa. So kung titingnan natin yung K-map natin, mapapansin nyo merong magkakatabing 1 dito. Okay, and then pwede nyo siyang i-pair. Okay, first pair natin ay ito. Okay, so unahin muna natin yan. So next step natin, syempre maghanap ng consistent values na isusulat natin dito sa function. Okay, so una dyan, unang 1 natin, nasa ang column siya ay nasa 10 and then 01 na row. Okay, so ito siya. Yan. And then next naman natin ay itong 1 na to, nasaan siya? Nasa 10 din and then 11. Okay, so ang gagawin natin, hanapin yung consistent values. So cancel si C kasi siya ay hindi consistent. So tatanggalin natin yan. While si A ay consistent, pares siyang 1. Si B ay pares 0. Si D ay pares 1. Okay, so yan. So A, B, D. Si C ay ignore kasi siya ay hindi consistent. And then to show the difference between 1 and 0, si A ay 1, si B ay 0. So anong gagawin natin kay B? Lagyan ng negation. Plus. Okay? So next naman, di pa tayo tapos. Meron pa tayong second pair. Okay? Meron pa tayong pangalawang pair. Tanggalin ko muna to. Yan. Sino yung pangalawang pair natin? Ito. Okay? Yan. Lagyan nyo ng square. So yung pangalawang pair natin, ang unang 1 niya ay nasa 0, 0, 0. Ito yung nasa kaliwa. Ito yung top left. And then yung pangalawang 1 natin ay ito. Nasaan siya? 0, 1, 0, 0. Sino yung consistent? Cancel si B. Hindi siya consistent. So plus A, C, D. And ano yung kanilang value? 0, 0, 0,
So, negation, negation, negation. Yung kanina dito ay 1, 0, 1. Okay? So, yan. So, kaya siya may negation. So, plus, kung tatandaan nyo, lahat ng 1 dapat, hindi ko pa nasasabi siguro to, lahat ng 1 sa ating K-map dapat mahanapan natin ng pair or mailagay natin sa Boolean expression. And in our case, may nalilimutan pa tayong isa. Yan. So, kung papansinin nyo, sir, ito ba ay may mahanapan ng kapares? Sir, wala po. Okay? So, sasabihin ko po, ito po ay magkakaroon ng pair. So, meron po siyang katabi. Sino po? Sino yung katabi niya? May katabi po siya sa taas. Okay? Kasi pong itong ating cells is interconnected between each sides. Okay? So, itong top and bottom is pwedeng magkapares. Okay? Yan. So, to indicate the pairing ng ganyan, nalagyan nyo sila ng ganitong linya. Okay? Palabas. So, parang nakabuka siya. So, connected po yan. I-bend din sa kanan. Connected din to. So, para kayo nagtupi ng papel. Di ba? Kung nakikita yung mga papel, pwede nyo pag-connect yung mga edges. Okay? So, yan. So, pwede nyo pag-pair yan. Then, tanggalin natin to. So, yung third pair natin ay ito. So, unang 1 natin. Yan. So, 0, 1. So, 0, 1 ang kanyang column. And then, nasa ang row siya, 0, 0. Pangalawang 1 natin ay nasa 0, 1 din. And then, 1, 0 yung kanyang row. So, sino yung consistent? C, A, B, and then D. Okay? So, A, B, D, and then sulat yung kanyang value, 0, 1, 0. So, sino yung may 0? Nalagay nyo na ng negation. Yan. Okay? And then, tapos na tayo sa ating expression. Okay? So, kung isusulat nyo kasi yan, technically, ang magiging expression nyo ay ganito. So, F is equals to not A, not B, not C, not D, plus sino pa yung isa? So, A, not A, B, not C, not D. Okay? Ito ay for number 4. Sino pa yung isa? Number 6. So, plus sa number 6 natin ay A, B, C, D. So, ito ay not. Ito ay not. Okay? Sumunod natin ay number 9, which is A, not B, not C, and then not D. Plus, sino pa yung isa natin? Number 11. So, si number 11 ay dito na sa baba. Tuloy ko na sa baba. So, number 11 natin A, not B, C, and then D. Okay? 1, 0, 1, 1. Papansinin nyo, yan. Okay? And then, kung pagko-compare nyo yung dalawa, sino yung mas mahaba? Mas mahaba, ito. Okay? And then, kung gagawin nyo yung logic schematics nyan, matatagalan kayo. Okay? So, ito yung mas preferred na gagamitin. Siyempre, mas maikli, mas madaling gawin. Yan. Okay. So, another example. So, itong example na to ay para na lang sa pairings. Okay. So, tanggalin ko lang to. So, balikan nyo lang sa video. Nandiyan naman yan. Okay. Dapat pala tinanggal natin yung ano. Oh, no. Yan. 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 Okay. Hindi na nga, tanggalin na natin. Kulitin, no? Okay. So, sa pairings po, mag-eksperimento tayo sa pairings. Sa pairings, sabi ko sa inyo, yung dalawang gilid na to is interconnected. Pwede nyo siyang i-pair. Walang problema dyan. Okay? Allowed yan. Okay? So, next naman po na example. Yan, 1, 1, 1. Sir, may magkakadikit na 4 na 1.
Pwede po ba i-pair yan? Hindi po pwede. Bawal kayo mag-pair ng diagonal. Hindi siya pwede. Okay? Huwag niyong gagawin yan. So, next example. Okay. So, 1, 1, 1. So, sir, anong pwedeng gawin dyan? Sir, pwede ba yung i-pair yung dalawang to? And then, itong dalawang to? Pwede po. Okay? Pwede siyang i-pair. And then, kung ipoproduce natin yung kanyang Boolean expression, yung dalawang yan. So, 0, 0, 1, 0, and then 0, 1. So, ito ay not A. So, shortcutin ko na lang. And then, ito ay C, not D, plus yung second pair natin, itong dalawang to. So, ito A, yan, and then C, not D. So, ganyan yung kanyang mapoproduce na expression. So, sir, di ba kung apat yan, pwede naman po siguro na ipag-connect yung apat na yan. Yes po. Okay? So, titingnan natin yung difference. Yan. So, check natin. So, etong example na ito, check natin kung ano yung mapoproduce niya na expression. Okay. So, mapoproduce niya po, since yan ay 1 pair lamang. Okay. So, ito ay magiging C, not D. So, kung papansinin nyo, ano yung pinagkaiba na itong dalawa. Okay? So, ito ay 2 times 2. Yan, 2 times 2 to. So, dalawang pair of dalawang 1. And then, ito ay 4 times 1. So, apat na 1 na isang pair lamang. So, ang difference nila is mas maikli. Ito. Okay? So, kapag apat na pair, okay, kung papansinin nyo, dalawang variable lang yung natitira. And then, kapag dalawang pair, meron kayong tatlong variable na natitira. Okay? Yan. So, sir, ano na naman to? Pwede nyo po bang i-pair itong 1 na to kasi naiwan siya dito? Or pwede po ba siyang solo na lang? Pwede po siyang solo. Pwede siyang ipares pa dito sa baba. So, basically, nang gagawin natin, makikipag third party tayo dito sa may baba. So, pwede nyo siyang i-pair. Okay? So, pwede kayo makapag third party dito. Allowed yung third party dito. And then, next naman, sir, may naiwan pa isang 1 dito. So, anong mangyayari po dyan? So, yan po ay magiging solo. Kasi sino katabi niya? Wala. Walang 1 dito. Walang 1 dito. Walang 1 dito. And then, walang 1 dito. Okay? So, sir, paano po yung magiging expression ng single or solo? Okay, so kung ibabalik natin yung ABCD natin dito, and then reference natin yung column niya. So, si column niya ay 0, 1, and then yung row niya naman ay nasaan siya? 0, 1 din. Okay? So, sir, anong mangyayari dyan? Wala na pong wala nang ipag-compare na values. So, consistent siya. Si letter A, consistent. Si B, consistent. Si C, consistent. Si D ay consistent. Kasi isa lang naman yung value nila. So, anong gagawin natin? Susulat natin yung A, B, C, D. And then, ito ay 0, 1, 0, 1. Negation, negation. Yan. So, parang nagsulat lang din kayo ng So, ganito po yun ang puproduce ng solo. So, ito yung solo. Ito yung 2 pairs of 1. Tatlong variable yung natitira. And then, pag-apat, dalawang variable. Okay? Ayan. So, another example. Ito naman. Pairing ulit tayo. Hayaan ko kayo mag-isip. So, magbibigay ako ng example. And then, i-check nyo kung anong pairings ang pwede nyong gawin. Okay? So, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, and then 1. Okay. So, check nyo kung anong pairings ang pwede nyong gawin dyan. Okay, so, kung na-post nyo yung video, and then nahanap nyo yung sagot, so, check natin. So, sa pairings po, ang pinaka-goal natin dyan is makahanap ng mas mataas na pairing. So, yan.
Ang pairing natin pwedeng 16, 8, since 4-bit to, may 16 dyan. May 8, may 4, may 2, and then merong 1. Okay, solo. So, ang goal lagi, kung mataas yung number of pairings nyo, laging siya yung magiging priority. Kung pwede kayo mag-pair ng 4 instead of 2 pair of 2 ones, so mas priority yung 4. Okay? So, in this example, so titingnan natin. So, ano bang pwede natin gawing pairing? So, di ba ito pwedeng gawing 2 pairing? Pwedeng tig-2 to? Pwede po. Pero hindi siya optimal. Okay? So, anong gagawin natin? I-pair nyo po yung 4. Since sila naman ay magkakatabi. Okay? And then next. Sir, eto pa sa baba. So, pwede po ba itong i-pair ng 2 lang? Pwede po. Okay? So, ano po ba yung optimal? Hindi siya pwedeng 2 lang. Ang optimal is eto. I-pair mo siya as 4 na 1. Okay. So, next. Sir, ito solo. Pwede ba siyang solo? Hindi po. So, kung as much as possible, pwede kayo mag-pair ng 2 kasi pwede kayo mag-third party dito. Okay? So, pwede kang makisalo dito sa baba. Yan. Oh, sir, ito. Paano naman po ito? Wala siyang katabi talaga. Okay? Possible yan. 0, 0 to. 0, 0, 0, 0, 0. So, wala siyang katabi. Sir, ano po ang pwedeng gawin? Pwede po ba akong mag-solo na lang? Pwede naman. Pero hindi siya optimal nga. So, sir, pwede ba akong mag-pair? Since sabi nyo, connected tong 2, yung bottom and then top. Pwede po ba makipag-pair dito? Yes po. Pwede kayo mag-pair. Yan. Okay? Eh, sir, pwede po yung since sabi nyo, connected din to, pwede po ba akong mag-pair din dito? Yes po. Pwede rin mag-pair. Diyan. Okay? So, sa goal natin, ito, ang catch dyan, ang goal natin sa pairing is, as much as possible, kung na-pair mo na tong 1 na to sa ibang 1, hindi mo na siya kailangan ulit i-pair sa ibang 1 ulit. Hindi porket may katabi siya or may kapitbahay siya, third party ka na naman. Okay? So, hindi na po kailangan kasi magiging redundant na yon. So, ang goal lang lagi is walang may iwan na 1 dito na hindi na isusulat sa inyong Boolean expression. Yan. Okay? So, yan. So, yun lang po ang lesson natin ngayon. So, i-re-recall ko naman po ulit to. So, ito ay supplemental lesson lamang kung kayo ay hindi makakapasok. So, make sure na maaral po. Okay? Kasi yan ay lalabas sa exam. Okay?